Hello mga lods, kumusta po kayo? Ito na naman tayo. May papakita lang ako sa inyo mga lods. Yung nilinisan nating gulay, no? Yun yung pipino. Ginamitan natin siya ng herbicide, no? Tara, kumustahin natin kung hindi ba naapektuhan yung puno ng ating gulay or kung sunog ba lahat ng damo, no? Gumamit tayo ng herbicide kasi hindi natin maharap mag-tiller dahil maulan, malagkit yung lupa. Pag malagkit kasi ang lupa, hindi natin marotobator yung mga pagitan. Kaya napilitan tayong mag-apply ng herbicide. Tara, tingnan nga natin kung ano yung naging resulta. So, let's go. Mga lods, eto na. Ito, 4 na tudling lang naman to na ano natin. Tanim na pipino. O isa, 2, 3, 4. So, ayan o. Makikita nyo na sunog na yung mga damo. Tara, bisitahin natin. Sunog na yung mga damo. Ayan o. Oh. Ayan o. Wala na. Unti-unti na siyang nalulusaw. So makikita nyo brown at green. Yung mga hindi tinamaan na damo, green. Yung mga tinamaan talaga is brown. Makita naman natin mga lods na hindi naapektuhan yung ating tanim na gulay. Bakit di siya naapektuhan? Unang-una, itong ginamit nating herbicide na to para dito sa gulay natin. Ito yung herbicide na hindi pwede sa gulay actually. Para lang ito sa mga mais. May mga tanim kasi tayong mais. Ginamit natin dito. Kasi meron talagang mga herbicide na para rin sa gulay. Yun yung mabibili natin sa mga agro supply. Yun yung Basta at saka Select. Yun pwede natin gamitin sa gulay yon. Kahit matamaan yung gulay, depende sa gulay. Yung mga cucurbitaceous siguro hindi pwedeng patamaan. Katulad nito, cucurbitaceous kasi to. Pero yung mga solanaceous plant, hindi natin siya pwedeng kahit patamaan natin siya. Dun sa mga herbicide na yon, yung Select at saka yung Basta, hindi mamamatay. Mga sili, ganun, talong at saka okra, yan, mga yan. Pero pag ito, pag tinamaan doon, mamamatay din. Pero yung ginamit natin dito para sa herbicide para sa mga mais. So makikita nyo, nasunog yung damo. So napabilis yung trabaho, nalinisan natin agad-agad to. Doon sa tiller natin, yung rotovator natin, di natin magamit. Gawa nga ng walang humpay na pag-ulan dito sa lugar natin. So 4 days pa lang yata na nag-iinit dito. So siguro ngayon, ititiller na natin siya kasi medyo natutuyo na. So yung mga hindi tinamaan na yan ng herbicide, kasi hindi natin pinaabot dyan. Pag natiller natin, so i-close na lang natin na ganun. Tatakip natin ganun para matakpan yung mga damo na hindi tinamaan ng herbicide. So yun mga lods, okay naman siya. Makita naman natin dito sa tanim nating pipino. So hindi naman siya naapektuhan. Kahit na yung ugat kasi nito, nandito na yan. Mga nasa mahigit 12 inches na yung ugat niyan. Nandito na yan. Mabilis kumalat yung ugat nito pag nag-uulan. Pero kahit na tinamaan, hindi naman naapektuhan yung kasi sa dahon yun. Pag ang dahon ang tinamaan, sigurado malalaylay yung masusunog yung gulay. Okay? O yun lang mga lods, naipakita ko lang sa inyo na hindi delikado siya pag kukontak dun sa mismong gulay. Pero kung yung tabi niya lang at walang hangin nung nag-spray kayo, dapat hindi mahangin mga kapatid kasi pag humangin, siyempre lilipa rin yung gamot, pupunta sa dahon, masusunog din. So mag-spray po tayo kapag wala pong hangin. So yung tahimik, yung maaga, walang masyadong hangin pag maaga So ganun siya mga kapatid, no? So pwede tayong mag-apply ng herbicide. Huwag niyo lang haluan ng mga 2,4-D kasi pag nangamoy yon, yung amoy pa lang masusunog yung tanim natin na gulay. Yun, huwag lang tayo maghalo ng 2,4-D, lalo na yung ester. Pag inaluan mo doon kahit na for 200 meters, pag naamoy ng gulay mo yun, malalantay yung gulay mo, malakas yun. Huwag nyo lang haluan ng 2,4-D ganun. Pero pag lahat ng klase ng herbicide pwede namang i-apply. Kasi yung in-apply kong herbicide dito yung Herbitex, yung bago.
So pwede rin mga clear out, ganon, na gamitin. Pwede kahit sa ilalim ng mga tanim yung upo, ganon. Tingnan natin yung tanim kong upo. Isprayan ko rin to eh. So ayan mga lods, isprayan ko rin to. Nasunog na yung mga upo sa ibabaw. Yan yung mga damo sa ilalim. Ayan. So ngayon, pag nalusaw na yung mga damo, pwede na nating rotovator habang pinapatuyo natin yung lupa. So may part dito na ni-rotovator na natin mga kapatid. Tingnan natin. Ito mga kapatid, ni-rotovator ko na to. So baka mamaya tutuloy natin yan sa kabila. Para ito, papalahin na natin yan. Masasara na yung para matakpan yung mga ugat ng upo. Ayan, nag-uumpisa pa lang mamunga. Medyo hindi makapal yung upo natin ngayon dahil nung nag-uulan, nafunggos yung upo natin, nangulot. Pag nangulot kasi ang upo, wala na. Katulad niyan, yung isang puno rito. Marami na akong binunot dito eh. Ayan, tulad yan, wala nang pag-asa yan. Hindi na normal yung pagbunga niyan. Pag namunga man yan, di rin lalaki. So yun lang mga lods. Thank you sa manonood. So huwag kayong matakot mag-apply ng herbicide kasi kahit sa tabi ng inyong pananim. Iwasan nyo lang na kumontak yung gamot doon sa pananim nyo. Okay? So yun lang mga lods. Ingat tayo palagi. Nasaan man tayo naroroon. God bless us all. Bye-bye!